Amen. God is God. All the time. Yan. So, purihin po ang Panginoon sa oras po ito. Dala po tayo sa pagkain ng ating espiritu. Yan. So, sa oras po ito ay handa po natin ang ating puso, ang ating isipan sa pakikinig po ng salita ng Diyos. So tayo po lahat ay tumayo. Let us prepare our heart to worship the Lord, to hear the word of God this morning. Blessed Lord Jesus. Pati pa natin katapatan mo, Diyos. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papuri, pagsamba, iaalay. Bukas, noon, ngayon, pakailanman, luwalhatian ka. Isang pakatapatan mo, Diyos. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papuri, pagsamba, iaalay. Bukas, noon, ngayon, pakailanman, luwalhatian
for your word. Lord, prepare me a Salamat Panginoon sa Holy Spirit o Diyos. Kami po ay narito upang purihin ka. Sambahin ka Panginoon sa Espiritu at sa katotohanan Panginoon. Sapagat ikaw ang tumawag sa amin at pumili sa amin upang maging kabahagi ng pupupuri at pagsamba sa iyo Panginoon. Kaya pagpalain niyo po ang bawat sa amin narito o Diyos. Lalo-lalo na ang mga salita Panginoon na siyang aming mapapakinggan at maging pagkain ng aming Espiritu sa araw po nito, Diyos. Pagpalain niyo po, maging ang lingkod, continue to give you wisdom, Lord God, and use mightily your ministry here in building Panginoon. Kaya pagpalain niyo po ang aming mga kapitbahay na hindi man namin sila nakasama sa loob ng bahay sambahan nito, Diyos. Ngunit ang iyong pinig, ang iyong mga salita, ay kanilang mapapakinggan sa mga ulit ng Diyos. Kaya purihin ka, iwalating ka ng basa sa amin sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus, sa lahat na narin tayo magsabi ng Amen. Yan. Pinapakal po natin ng Panginoon. Dahil may makapag-upo na. Yan. So, nakarang linggo po, ang ating pong napag-aralan ay patungkol po sa sino pong nakakalam ng napag-aralan po natin ng nakarang po linggo. Ang pagkakaiba ng Old Testament. Yan. Ano ang pagkakaiba na hindi ata yun na, no? Lumaang bagong iba at saka nabibitan. Yung yan at saka yung lumatan. Tama ba yun? Yung ba yung ating po napag-aralan nakaraan po yung nakarang linggo? Ang ating po napag-aralan na nakarang linggo ay ito po yung tinatawag na yan. Bakit tayo binigyan ng apat na ibang hilo? Hindi talaga ano, no? Bakit tayo binigyan ng apat na ibang hilo? Ano ba yung apat na ibang hilo? Matthew, Mark, Luke, and John. Ang ibig sabihin, ang ibig sabihin ng Matthew, Luke, and John, ito po tinawag na Synoptic Gospel. Na Synoptic Gospel. Na ang ibig sabihin, sila ay nagkakaisa ang kanilang pahayag patungkol kay Kristo. No? Bagamat magkaiba ang kanilang pero may isa ang kanilang artikulo o
sulat ay patungkol sa buhay ng ating Panginoon Kristo at ministeryo ng ating Panginoon Jesus sa kanyang kapanganakan at pangangaral at kamatayan at muling pagkabuhay. Na yun po yung kanyang pong ministeryo, yung Ebanghelyo, na tinawag na Synoptic Gospel. No? Kaya kung tinanong kayo, ano ba ang Synoptic Gospel? 4 na Ebanghelyo. Magmula sa Matthew, Mark, Luke, and John. No, yan ang tinatawag na Synoptic Gospel. Yan. So, sa araw po nito, ang ating pag-aaralan ay ano nga ba ang ibig sabihin ng mga numero sa Bible. Yan, mga numero. May mga numero sa Bible, no? So, yan po ang ating pag-aaralan sa oral po ito. Ano ang kahulugan ng mga numero sa Biblia? No? Ang tawag dito sa Biblia ay numerology. Sa tinatawag na theology, ang tawag nito ay numerology. No? Numerology. Yung mga kahulugan ng mga numero sa Bible. So, ang mayroong dalawang raniwang numero na laging binabanggit sa Biblia ay ang numerong 7 at 40. Yan. Ang numerong 7 at 40. Yung madalas na nababanggit sa Biblia. Na ang kahulugan ng numerong 7, ito ay nangahulugan ng pagiging kumplito at perpekto. Ito ay kalimitan tinatawag na numero ng Diyos. Ang numerong 7. Numero ng Diyos dahil siya lamang ang nag-iisang kumplito at perpekto. Yan. Kaya yung numero 7, ang ibig sabihin niyan ay perpekto. At ito ay kalimitan tinatawag sa numero ng Diyos. Ayon sa Genesis chapter 2 verse 1 to 3 ay ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Nasabi niya, nilikha nga ng Diyos ang langit at ang lupa at lahat ng bagay na naroon. Tinapos niya likain ang lahat ng ito sa loob ng 6 na araw at siya'y nagpahinga sa 7 araw. Pinagpala niya ang 7 araw at itinuring itong banal sapagkat sa araw na ito siya'y nagpahinga matapos likain ang lahat. Yan. Kaya ang numerong 7, ito ay nakalaan para sa Diyos. 1 week. Yan, no? Kumbaga sa ito yung huling araw na inilian ng Diyos para sa Kanya. Dahil nagtrabaho ang Diyos sa loob ng 6 na araw. Nilikha niya ang lahat na nakikita dito sa buong mundo, ang langit, araw, buwan, at mga bituin na nakikita natin sa ating kapaligiran. Lahat yan ay nilikha ng Diyos sa loob ng 6 na araw. At pagdating sa 7 araw, ito inilaan ng Diyos naman para sa kanyang sarili. Amen. Para sa kanyang sarili. At doon ay namahinga siya. Kaya sabi doon sa Exodus chapter 20 verse 11, 6 na araw kong nilikha ang langit, ang lupa, ang mga dagat, at ang lahat na nasa mga ito. Ngunit namahinga ko sa 7 araw. Kaya ito'y aking pinagpala at inilaan para sa akin. Amen! Kaya ang numerong 7, ito ay nakalaan para sa Diyos. Kaya tayo nandito, amen po ba? Para sa Diyos, amen! Dahil ito ay araw ng para sa Panginoon, ito ang pang-7 araw. Para paglingkuran natin ang Diyos. Dahil tapos na siyang
magbigay sa atin ng mga pagpapala mula Lunes hanggang Sabado. 6 na araw kang pinagpala ng Diyos at dapat sa ikapitong araw tayo ay mamahinga at magpupuri at ilaan natin ang Diyos, ilaan natin ang ating sarili para sa Diyos dahil yun ay para sa Diyos lamang ang ikapitong araw. Kaya makikita natin ang numerong 7, ito ay nakalaan at itinawag para lamang sa Diyos. Hindi ito para sa atin. Kaya huwag na natin angkinin ang para sa Diyos. Amen? Amen po ba? Huwag na natin angkinin dahil para sa Diyos yan. Kaya sabi nyo sa Exodus 31, verse 15 hanggang 17, ay ganito pa rin ang sinasabi ng banal na kasulatan. 6 na araw kayong magtatrabaho, ngunit ang ikapitong araw ay araw ng ganap na pamamahinga at nakalaan para sa akin. Amen. Nakalaan daw para kanino? Para sa Diyos. 6 na araw daw tayo gagawa o magtatrabaho para sa ating sarili, para sa ating ikabubuhay. Ngunit ang ikapitong araw ay ilaan natin ito para kanino? Para sa Diyos. Hindi para sa ating sarili. Kaya sabi ng banal na kasulatan, ipangingiling ito ng lahat ng inyong saling lahi bilang tanda ng tipan. Ito'y isang palatandaan ko at ang bansang Israel at ito'y mananatili habang panahon. Sapagkat sa loob ng 6 na araw, nilikha ko ang langit at ang lupa at nagpahinga ko sa ikapitong araw. Habang panahon daw natin gagawin ito, na ilaan ang ikapitong araw para sa Diyos. Amen! Habang panahon, ibig sabihin ng habang panahon, habang ikaw ay nabubuhay. Yan ang hinihingi sa atin ng Lord. Yung ikapitong araw ay dapat nakalaan sa atin. Kaya ang numerong 7 ay nangahulugan ng pagiging kompleto at perpekto at ito ay kalimitan tinatawag na numero ng Diyos dahil siya lamang ang nag-iisang kompleto at perpekto. Pangalawa, ang numerong 40. Ano pong ibig sabihin ng numerong 40? Ang 40 ay laging ipinagpapalagay na numero ng pagsubok. Numero ng pagsubok ang 40. Kaya kung maumidad ka ng 40, nagtagumpay ka sa mga pagsubok na ibinigay sa iyo ni Lord. Amen. So dito ay makikita natin na sabi doon sa banal na kasulatan sa Deuteronomy verse 8 hanggang 25 hanggang 5, Deuteronomy chapter 8 verse 2 hanggang 5, ang sabi ng banal na kasulatan, alalahanin kung paano niya kayo pinatnubayan sa loob ng 40 taon upang matuto kayong magpakumbaba. Sinubok niya kayo kung susundin ninyo siya. Tinuruan niya kayong magpakumbaba. Ginutong niya kayo bago binigyan ng mana, isang pagkain hindi ninyo kilala ni ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipaunawa sa inyo na ang tao hindi lamang sa tinapay nabubuhay, kundi sa bawat salitang nagbumula sa bibig ni Yahweh. Sa loob ng 40 taon, hindi nasira ang inyong kasuotan, ni hindi namaga ang inyong mga paa sa kalalakan. Itanim ninyo sa inyong isipan na kayo'y dinidisiplina ni Yahweh na inyong Diyos gaya ng pagdidisiplina ng isang ama sa kanyang anak. So doon nakikita natin na ang numerong 40, ito ay nangangahulugan ng pagsubok sa buhay natin. Kaya mapalad ng mga taong umaabot ng 40 taon. Bakit?
nag-survive siya sa pagsubok ng Diyos. Amen? Nag-survive siya. Dahil ang 4 ito ay pagsubok ng Diyos. Sinubok, ginutol, maraming mga problemang dumaan. Yung mga hindi nag-survive sa 4 ay namatay. Amen? Yung mga hindi nag-survive sa 4 na pagsubok ng Diyos ay namamatay. Kaya yung mga nag-survive sa pagsubok ng Diyos, sila ay nabubuhay at sila ay nagtagumpay. Kaya doon nakikita natin, maging si Moises ay dumanas din ng pagsubok. Naman ay nanatili sa bundok ng Sinai sa loob ng 40 araw. No? So doon ay maging si Moises ay nagdanas ng pagsubok. 40 araw siya sa bundok ng Sinai para subukin kung gaano katapat si Moises. Kung gaano siya tapat na naglilingkod sa Panginoon. Maging si Jonas ay 40 din na sinasabi doon sa Jonas chapter 3 verse 1 hanggang 5. Muli sinabi ni Yahweh kay Jonas, pumunta ka sa lungsod ng Nineveh at ipahayag mo ang mga ipinasasabi ko sa inyo na nagpunta nga si Jonas sa Nineveh. Malaki ang lungsod na ito. Abuti ng 3 araw kung ito ay lalakarin. Siya'y pumasok sa lungsod pagkaraan ng maghapong paglalakad. Malakas niyang ipinahayag, gugunawin ang Nineveh pagkaraan ng 40 araw. So, ang palugit ng Diyos para sa mga pagsubok o parusa ng Diyos, kailangan magbilang ka muna ng 40. Pag nag-survive ka doon, tagumpay ka. Pag hindi ka nag-survive, patay ka. Amen? Amen? So, kailangan ay kung may pagsubok ka man na dumating sa buwan mo, magbilang ka ng 40. 40 araw, pwede. 40 days. Pag may dumating na pagsubok sa buhay mo. At pag nagtagumpay ka noon sa 40 na yun, dahil ang mga Israelita nang nagtagumpay, ipinagkaloob sa kanila ang manang pangako. Amen! Ang lupang pangako, ipinagkaloob sa kanila ng Diyos. Dahil nagtagumpay sila sa loob ng 4 o 40 years. Napagsubok sa kanila doon sa wilderness. At pagkatapos ng 40 years, yung mga nagtagumpay, hindi namatay, sila yung nakapagmana ng lupang pangako. Amen! So doon, yung ibig sabihin ng 40, yan po yung pagsubok na ibinibigay ng Diyos sa iyo kung gaano ka katapat, kung gaano ka tatatag, kung susuko ka ba doon sa ibinigay sa iyong pangako, pero sa ibinigay sa iyong pagsubok. Dahil bago mo makamtan ang mga blessing na ibibigay sa iyo ng Diyos, mayroon muna mga pagsubok yan. Amen! Meron muna mga pagsubok yan. Kailangan sa loob ng 40 o 40 days o 40 years ay maging tapat ka na naglilingkod sa Panginoon. Maging tapat ka. Ako wala pa akong 40 years na naglilingkod kay Lord. Nasa ano pala nga siguro ako ng mga sa 27 o 26 years pa lang. Then sabihin, mahaba pa yung pagsubok na dadanasin ko para lumago ang bahay-sambahang ito.
Amen! Dahil si Brother Jerry, 5 years, milyonaryo na yun. Si Sister Rainy Tracy, 5 years, milyonaryo na yun. Si Brother Toyol, 5 years, milyonaryo na rin yun. Kaya, linggo-linggo, may 2 sako tayo rito. Malago tayo. Amen! Linggo-linggo, bigyan lang tayo ng 50 ticket, puno na tayo rito. Amen po ba? Ay lalo na kung sa building 30, malaki-laki yun doon. Kahit mga 150 ticket, puno na tayo roon. Amen? So kailangan maging tapat lang tayo na sa pagsubok, maging si Jesus Christ ay tinukso rin ng 40 days din. Na sinasabi doon sa Matthew chapter 4 verse 1 hanggang 3, pagkatapos si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng dyablo. Siya ay nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Kaya siya ay nagutom. Dumating ang dyablo at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo nga tinapay ang mga batong ito. 40 araw sa pagitan ng... So dito ay sinasabi ng Biblia, maging si Jesus Christ ay dumating din siya sa pagsubok ng 40 araw at 40 gabi na walang kain. 40 days and 40 nights. Biro mo, 40 days and 40 days, wala kang kain. Sa tao, wala na. No? Sa tao, yung buong araw, wala na. Pag hindi ka nagtagumpay doon, yung blessing na binigay sa iyo ng Diyos, wala yun. Si Jesus Christ nagtagumpay. Amen po ba? Natapos niya ang 40 days and 40 nights, saka dumating naman si Satanas para subukin siya. Dahil nagutom na si Jesus Christ. Dahil gusto lang kumain ni Jesus. Amen! Kaya sinabi ni Jesus Christ, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita namumutawi sa bibig ng Diyos. Kaya, pag mayroong blessing, mayroong pagsubok na dumating sa buhay mo, may blessing na darating yan, maging matatag ka lang. Amen! Roy, may blessing, nagtagumpay ka. Kung hindi ka naging matatag yung panahon ng pagsubok sa buhay mo, siguro wala ka na. Amen? Pero dahil naging tagumpay ka, may biyaya at pagpapalang darating sa buhay mo. So, dyan nakikita natin yung numero 13 o numero 40. Na ang numero 40, ito yung mga pagsubok na dapat mong pagtagumpayan dahil na mayroong pagpapalang darating. Kaya magiging sa Gawa chapter 1 verse 1 hanggang 3 na maging ang ating Panginoon Kristo sa kanyang muling pagkabuhay, 40 days and 48 days siya nandito bago siya umakyat sa langit ng kanyang pagkabuhay. Noong sabi doon, Malcolm Teofilo, sa aking unang aklat ay isinalaysay ko ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya ay umakyat sa langit. Bago siya umakyat, ang mga puso na kanyang hiniran ay pinapilinan niya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo sa loob ng 40 araw. Pagkatapos ng kanyang pagkamatay, maraming ulit siyang nagpakita sa kanila at tinatunayan niyang siya ay talagang buhay. Siya ay nagpakita sa kanila at tinuruan niya tungkol sa paghahari ng Diyos. Kaya nung mamatay si Jesus Christ at muling mabuhay, 40 araw siyang nanatili dito sa mundong ito para turuan ang mga alagad. Amen! Bago siya umakyat sa langit.
So, doon ay nakikita natin na ang 40 days o 40 years, ang kahulugan nito ay pagsubok sa buhay mo. Bago dumating ang pagpapala na hinihingi mo. Amen po ba? Amen. Hindi yung pagdating ng pagsubok, ayaw mo na. Dati, ang saya-saya mag-gitara dito. Pagdating walang makain na, tapos ayawan na. Wala nang makain. Kapatid, kaya ka nga hindi pinakakain ng Diyos dahil may malaking biyayan darating. Amen! May malaking biyaya. Kaya sabi ko, magpatuloy lang ako. May pagkain na wala, nagpapatuloy ko. Bakit? Dahil alam ko may malaking biyaya. Meron din tayong numero 3. Ano pong ibig sabihin ng numero 3? Ito rin ang numero ng Diyos. Na ito'y laging binabanggit na yung numero 3, ito yung Ama, Anak, at Espiritu. Numero 3. Ito yung mga tinatawag na Diyos ni Abraham, Isaac, at ni Jacob. Na ang ibig sabihin, ito yung pangalan ng ito yung nakabahagi rin sa pangalan ng ating Panginoon. Na ang Diyos ay meron siyang tatlong kapahayagan o tatlong persona sa isang Diyos. Ama, Anak, at Espiritu. Numero 3. At meron din tayong numero 4. Na ang ibig sabihin ng numero 4, ito ay numero na 4 na sulok ng mundo o 4 na sulok ng daigdig na tinawag na Hilaga, Timog, Silangan, at Kanluran. Yan ang tinatawag na numero 4 na 4 na sulok ng daigdig. Ang sabi lang sa Ezekiel chapter 7 verse 2, sabihin mo sa bayang Israel, dumating na ang wakas. Dumating na ang wakas sa 4 na sulok ng daigdig. Kaya mayroong 4 na sulok ang daigdig. Na ito'y pinangalanan ito ng Hilaga, Timog, Silangan, at Kanluran. Yan po yung 4 na numero. 4 na sulok ng daigdig na sinasabi ng banal na kasulatan. Sa Marcos chapter 13 verse 27, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa 4 na sulok ng daigdig upang tipunin ng mga ito ang mga hinirang ng Diyos. So doon ay sinasabi ng banal na kasulatan ng ibig sabihin ng numero na 4. Ang ibig sabihin ng numero na 4, ito ay 4 na sulok ng daigdig. Nasabi doon sa Amos chapter 8 verse 11 to 12, sinabi ng Panginoong Yahweh, darating din ang araw na pairalin ko sa lupain ang tagutom. Magugutom sila ngunit hindi sa pagkain. Mauuhaw sila ngunit hindi sa tubig, kundi sa pakikinig ng aking mga salita. Mula sa hilaga papuntang timog, mula sa silangan hanggang sa kanluran, hanapin nila ang salita ni Yahweh. Subalit iyon ay hindi nila masusumpungan. Amen. Kaya ang 4 na numero, ito yung 4 na sulok ng daigdig na tinawag na Hilaga, Timog, Silangan, at Kanluran. Yan. So, maaaring nagtataka, bakit meron tayong 12 years or 12 months sa ating kalendaryo? Numerong 12. No? Mayroon tayo niyan. Ang numerong 12, ito yung pinili ng Diyos na 12 apostol. Amen!
Hello? Amen. Ito yung numero 12. Ito yung pinili ng Diyos na 12 na apostol nung siya'y magkatawang tao dito sa mundong ito para maging kasama niya sa kanyang ministeryo. Kaya meron tayong 12 months, 12 months, 12 apostol. Yan yung mga numero na nakikita natin sa Bible. Kaya lahat yan ay naka yan sa Biblia. Meron din tayong numerong 6. Ang numerong 6, ito ay numero ng tao. Amen. Kaya, bakit Diyos at tao? Bakit naging 6 tayo? 7 ang Diyos. Dahil tayo ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan. Amen. Kaya 6 tayo. Ang sabi ng banal na kasulatan sa Genesis chapter 1, verse 26 hanggang 31, na sinasabi ng Biblia, pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon ay likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang magmamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa impapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki, maliit. Nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. At sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig. At kayo ang mamamahala dito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa tubig, sa mga ibon, sa impapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. Ibibigay ko rin naman sa inyo ang lahat ng uri ng halaman, nagkakabini, at mga puno, at mga bungang kahoy bilang pagkain ninyo. Ang lahat ng halaman luntain ay ibibigay ko naman sa lahat ng hayop, sa ibabaw ng lupa, at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ika-6 na araw. Kaya nasa 6 po tayo. Tayo yung huling-huling nilikha ng Diyos sa loob ng 6 na araw. Kaya ang numero 6 ay para kanino? Para sa tao. Ang numero 7 para kanino? Para sa Diyos. Kaya tayo naging numero 6 dahil nilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang wangis. At binigyan tayo ng kapangyarihan mamahala sa lahat ng bagay. Kaya inutusan tayo ng Diyos bilang mga tao ay magtrabaho tayo sa loob ng 6 na araw. Ganito ang sinasabi ng Exodus chapter 20 verse 8 hanggang 11. Lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang pamamahinga. 6 na araw kang magtatrabaho at tapusin mo ang dapat mong gawin. Subalit ang ika-7 araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos. Ito ay araw ng pamamahinga. At sa araw na ito, huwag magtatrabaho ang sinuman sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, mga aliping lalaki o babae, ang inyong mga alagang hayop, ni ang mga dayuhan, nakikipamayan sa inyo. 6 na araw kong nilikha ang langit, ang lupa, ang mga dagat, at ang lahat ng nasa mga ito. Ngunit namahinga ako sa ika-7 araw. Kaya ito'y aking inilaan, pinagpala at inilaan para sa akin. Kaya ang numero 6 ay nakalaan po yan sa tao. Amen po ba? Kaya tayong mga tao ay
binigyan ng Diyos ng kapangyarihan, katulad ng Diyos na mamahala sa sanglibutan. At binigyan din tayo ng kapangyarihan para pamahalaan ang buong sanglibutan. Amen po ba? Yan ang numero 6. Last but not the least, numero 666. Numero 666, ang isa pang halimbawa ng paggamit ng numero sa Biblia kung saan ang numero 666, ito ay sinasabi ng numero ng Antikristo. Numero ng Antikristo. Ayon sa Pahayag chapter 13 verse 18, kailangan dito ang karunungan. Maaring malaman ng sinuman matalino ang kahulugan ng bilang ng halimaw, sapagkat ito'y bilang ng isang tao. Ang bilang ay 666. Tatlong 6. Ito yung bilang ng isang tao. Kaya ang numero 6 ay para sa tao. Amen? So dito ay makikita natin na ang numero 666, ito ay numero ng Antikristo na maghahari sa buong mundo. Sa buong mundo. Na magkakaroon ng one government and one religion sa buong mundo, sa 7 continent ng ating mundo. Darating ang panahon yan. Yan ay nakasulat sa Biblia. Na ang numero 66 na ito, siya yung tao na mag-ahari at kontrolin niya ang ekonomiya na walang bibili ng pagkain hanggat wala kang tatak ng 666. At darating yan sa takdang panahon kapag wala na po tayo rito. Dahil ang umahad lang sa kanya, bakit hindi pa siya lumalantad? Dahil nandito pa tayo. Kailangan makuha muna tayo ng Diyos. Kunin niya muna tayo sa pamamagitan ng rapsyon. Kaya ang mga numero sa Biblia, may kalagahan sa atin ngayon. Totoong ginagamit ang mga numero sa Biblia upang maturuan tayo ng mga espiritual na katotohanan. Gayunman, maraming taong masyadong nagpapahalaga sa mga kahulugan ng numero sa Biblia at sinisikap na hanapin ang special na kahulugan sa likod ng numero sa Biblia. Kadalasan ang mga numero sa Biblia ay simpleng mga numero lamang. Hindi tayo inutusan ng Diyos na maghanap ng sikretong kahulugan na matatagpuan na nakatagong mensahe sa mga numero sa Biblia. Sapat na ang simpleng katotohanan na itinayag sa kasulatan upang katagpuin ang ating mga pangangailangan at ihanda tayo sa lahat ng mabubuting gawain. Kung ano lang daw ang ating natutunan, kung ano lang daw po ang ating naunawaan, dapat pumukus lang po tayo doon. Amen? Meron ba tayo natutunan sa umagang ito? Kung ano ang kahulugan ng mga numero. Nawa ay pagpalain tayo ng Diyos sa mga araw po ito, ang buang mga salita na ating napakinggan para sa iyo at para sa akin at para sa ating lahat bilang pagkain ng ating espiritu. God bless you po. Tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat sa inyong pong mga salita na aming pong napakinggan. Naway naging pagpapali ito sa buhay ng bawat isa sa aming Panginoon. At manawaan namin ang mga numero nito, O Diyos. Salamat sabagat tinuruan mo kami at naging pagkain ng aming mga espiritu, Panginoon. At naging kalakasan ito ng bawat isa sa amin. Pagpalain niyo po kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo ba'y makapagmumuna? Mako na po tayo sa ating pamimigay bukal sa kalooban at hindi na po piso. Panalangin ko po si Brother Jerry para sa atin.
Ayan po sa ikalawang po ay ito, 9, makikita sa 6. Sabi ganito, tandaan niyo ito, ang nag-asik ng kaunti ay mag-aanay ng kaunti at mag-asik naman ng marami yun. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan upang may magalit kayo sa pagkakawang gawa. So, pag-pray po natin. Lord, maraming salamat po Panginoon sa sa lahat ng Panginoon na dito Panginoon. Pagpalain sila Panginoon at ito ang puso't isipan sa iyo Lord God. Maraming salamat sa aming pastor na nalawa namin sa bawat numero po Panginoon. Palatandaan po ang mga salita ay nagmumula sa iyo. Maraming salamat po Panginoon sa mga members, sa mga church. At hiniling mo Panginoon na palagayin ko Panginoon sa espiritual po. Hindi lang po sa Panginoon sa aming pangatawan. Kundi po magparami po Panginoon upang matulungan at mabuhay ng mula sa lugar na balot. Ang buhay namin sa lugar. At sa nagbigay po Panginoon lugar, ibalik sila Panginoon upang magamit sa pang-araw-araw lugar. Palagayin ang bawat isa Panginoon lugar. Hinihiling ko Panginoon na ito po ay nagmumula sa iyo at ipapalik sa Panginoon. Maraming salamat Panginoon sa talangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Anitan natin ang Diyos. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaagaw sa buhay ko. Kaya't papuring pagsamba ay sa'yo. Sadyang kabuti mo, aking Panginoon. Kung may pagsubok, ikaw ay laging naroon. Mga dalangin ko sa'yo, tinutugon. Sapat ka sa buhay ko, habang panahon. Dakila ka, O
Power. Napag-pray na? Okay, announcement po. Bukas, Lord na naman. Lord na naman bukas, ang ating pong Bible study sa dulo po ng Batuhan. Nanay, 2 o'clock po, mag-start ang Bible study. 2 o'clock, mag-focus po tayo ng 3 o'clock. And then, pagdating naman 6 o'clock, kay si Chairman sa barangay, nagsisimula po tayo ng alas 6. Tapos tayo ng alas 7. So 1 hours lang po ang ating itong barangay study. Hindi sa pagdating na ng Martes, ang lingkod ay gumalaw po tayo doon sa church. Sa Building 30, napaplorin na po tayo doon at malapit na matapos yung flooring. Sa biyayang tubag na Diyos siguro, bago matapos ang December, matapos na rin yung flooring natin. Kaya, bagamat sabi nga nila ay ang tagal matapos, sabi ko, matatapos din yan. Unti-unti lang. Dahil mag-isa lang po talaga akong gumagawa rin. Sabi nga, salamat sa Diyos dahil binibigyan ako ng lakas para magawa rin. Kung gusto nyo pong tumulong doon, hindi na kayo makatulong physically o ano man, so sa pamagitan ng pagbigay ng merinda o ano man, ay malaking bagay na rin po yun. Malaking bagay na yun dahil yun din ko dahil lumalakas kapag merinda. So, pwede na Diyos, yun po, no? So, nagtatrabaho ko doon mula Martes hanggang Friday. Martes hanggang Friday ang trabaho ko doon. Kahit walang sahod, okay lang. Basta matapos lang yun. Yun ang mission ko, matapos lang ang gagawin na yun. Kaya, Panginoon Diyos, pagdating ng Sabado Linggo, diod ko po yun. Para kayo naman yun, para sa sarili natin. So, yan. May what? Ito, malapit na announcement ito. Narinig ko ba? Uy, sasabihin ko, susunod kayo. Pero kayo kayo susunod. Sino ba dito yung mga manggagawa sa Panginoon? Taas ang kamay. Amen. Sige pala sa likod ko, no? So, naglilingkod. Anong ibig sabihin naglilingkod? Kung ano pinag-uutosan ng Lord, gagawin nyo. Nakuha nyo. O sige, anong oras ang tanda bukas, Pastor, yung Bible study? 2 o'clock. Tapos 6 o'clock. Tapos sa kami sino sasama doon? Bukas. Siyempre, wala. Ako na yun. Sa 6 o'clock. Yung mga Sa 2 o'clock lang. Tumasi ko yung sa batuhan yun. kabatuan yun. O saan tayo dadaan? Sa Panginoon. Bumating. Isa, dalawa, tatlo, apat. Pangapat ako. Sa batuhan. Sa batuhan. Ito na, sinasabi na nga pa ng Panginoon eh. Tatlo, yung tinatawag sa daanan, sa batuhan, o nangyayari na sa batuhan, sa dawagan. Alam natin yun eh. Pangapat na yun. Sa matabang lupa na Sa yun. lupa. O nasaan kayo ngayon? Matabang lupa tayo. So bukas, kung malugin, bukas malalaman kung magkikita-kita ang pasuralan. Anong oras? Mga alauna. Malalaman natin kung sino magagawa. Mga alauna. Kaya hamunin natin yan. Tayo mga lingkod ng Panginoon. O yan ha. Nakikita mo na mga ko? Unlimited. Ano sa Tagalog? Walang patid na pagpapala. Hindi natin ang sinabi ng Panginoon yan. Okay? So, okay. Nakita ko na siguro lahat natin lang tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tamo, siyam na. Tandaan mo, siyam ha. Simula ngayon. Pagdating ng linggo, kailangan magiging 10 na. Nagdagan ng isa. O, alam niyo ba, Pastor? Oh? Ayan, alam niyo yan. O, yun ha. Kung wala man, susunod na sa linggo, alam ko mayroon. Amen. Kasi ganito nakita ko sa doon sa palit. Ang mabautismahan doon, may 1,000.
Sa isang beses sa, dalawang beses sa isang buwan kasi 14 days. Ibig sabihin, kung 1,000, 2,000 lagi sa isang buwan. Nakuha niyo? Ay tayo, masaya na tayo, pati isang buwan, isang beses eh. Beses eh. Isa lang eh. Tandaan niyo, ako nagsasabi ko ngayon. Kasi gagawin natin yan. Kasi sa Bible study, diyan tayo makakuha ng Mga kaluluwa. kaluluwa. So, ang ganito yon. Kasi sinasabi ko, dito may kulang. Kapag na napanalangin natin ako sa Panginoon, dadalhin natin po dito, tapos dadalhin dito para makita ang mga patira natin at pinagpipre. Para mapalaman na nasa Panginoon na siya, so si dadalo sa mga church. Kaya nga Church of God simbahan to. Pero tutusin natin nandito. Puso natin. Nalaman niyo na, nandito. Kaya sila, alam mo, kaya malayo sa Diyos kasi wala sila kay Lord eh. Kung tutusin, 1 metro lang, simula sa utak hanggang dito. Sukatin mo, 1 metro lang yan. Kaya lapit-lapit lang. Sabi niya, sir, nasa Jerusalem. Pumunta na kasi Jesus dito sa Pilipinas. Ba't pupunta ka sa Jerusalem? Power. So yun, maraming salamat. So, magtatagda ko ng belief dito para siyempre sa kalusugan tayo. Ayoko ng business. Kasi pag sinabing pera, wala na sa Diyos. O, diba? Mali po yung approach yun. Lahat ng manigay, huwag tayo aalis sa Panginoon. Kahit tayo mayaman o mahirap, walang aalis sa Panginoon. Kasi binili na tayo sa buho. Nakuha mo na. Kasi ito, hayaan mo sa iyo, mama. Kaya mo, binigilog yun eh. Amen. Diba? Kasi minsan nasasabi nito, sorry po. Lagi sinasabi ganyan, pag lumaman na, hinuhusga nga, huwag tayong hinuhusga. Huwag magdudura. Kung ano binigyan ng Lord ng isang tao kay pastor, patuloy mo sa kanya, makikita mo. Sister ka rin, pagkanta. Brother ko rin, pag-gitara. Malaking prinsipyo yun. Sister yan, sa dito, magduro na sa sa imsil. Lahat tayo, kahit nakaupo ka dyan, may pagpapala po yun. So, ibig sabihin, kung lalago ka na, pwede ka nang tumayo at magsabi ka ng totoo rito. So, yan po yun. So, malalim na, ang natutunan. So, yun ang maraming salamat. Amen. Mag-alas po tayo sa pagkain, no? Kasi, at bawat isa tatanungin, kasi baka may magdubli. Diba? Kung anong yung bawat isa dadali, nalilista po namin naman na rin. Sa amin ni Mama, nag-usap na po kami pansit, madalilig din ako ng sliced bread. Ikaw, brother, Sa Christmas party natin sa 22. 22 ba yun? Sa akin. 22? 22 ba yun Christmas party natin? Sa akin nilaga. Tapos ikaw, brother, hindi ka mag-lista. Ako, yung 22. Ikaw mag-lista. Lista mo. Hindi kasi para... Alam na siya. Oo. Dubli-dubli tayo. Baka na puro baka. Oo, puro. Kaya puro bakas, baka. Baka puro tayo. Oo. Basta tayo. Reklamo. Isa bawat na isa. Ay, isa bawat ano magdala ng pagkain. Iba-iba pagkain. Oo. Kay saging, saba. Saging. Kasi mga men, por parehas. So, sabi ni Mama Pansit, Si Kuya Ede, isang pirasong tinapay. walang problema. Piso lang yun, pwede. Sister Praise, yan sa'yo. Malalaman mo ano yung ano. Hindi mo na maglilista, bali next na lang. Basta sabi ni Mama Pansit, yan sa'yo, saging. Oo. Si Saging. brother, saging. Brother, sabi. Oh, Nick. Sis, yung saging tinatanim ko ma, kaya pala pag 22, magbunga na. Oo, para bumunga agad. Para pagdibilisan bumunga. Ay, surprise eh. Oo, ganun gagawin ko. Ano, Kailangan nakalista kasi Biko. Mas may nagdala sa akin. Ano yun? o kasi para alam natin kasi mga men, por parehas. Ano yan? Tapos yung gift naman natin, Oo, mamit na kamis. Ayun. yung gift po Umba natin, daw, umba. wala na pong halaga ngayon na 100. Wag na po tayo mag-presyo, no? Isda. Wag kung maaari po sana kasi para sa Panginoon naman, wag na po tayo mag-presyo. Kung naabot pa ng 200 megit, wala pong problema. Wala problema yun. At least, outside ng puso. Diba? Biko, tsaka Shanghai ako. Pupunta po kami kasi kakapad. Ano yung sinasabi sandaan, yung palit? Ganda yung isa-isa. Exchange gift, exchange gift. Isang dang pataas. Kasi wala nang halaga ng 100 na yun, di ba? Bahala na po kayo magdala pa sa inyo ng 50. Basta, Ang ano nga Magkano? tayong kalabana.
100 pataas. Oo, sandang pataas. Magdadagdag ko ng piso kasi Isang isang na, 150 din. ay 150. salamat. Nakaligtas. Ako hindi ko sasabihin 150 patas. Basta kung ano lang bigay ko. 1K. Ay salamat 1K. Inunahan ko na. Wala ko sinabi. Wala saan. Nagreklamo. Wala ko Inunahan. sinabi. Sana na kayo basta. Ay natin magkatotoo. Sa isang taon, isang beses lang naman eh. Diba? Isang taon sa... Koroy, ikaw. Gawin Ano niyo sa ano na, sa'yo? dalawang daan. Aha. Maha daw, maha. Mahal sa kanya. Maha kay Koroy. Kay Dada, sa Ida. Christmas party natin yun. Seryo? Okay. Ano yung ano mo? Oo. Ano yung dadali mo rito? Jabili. Sino? Jollibee. Ano sa Ida? Dada, ay sister. Ha? Okay. Ano? Sabihin mo na kayo para alam. Oo. Mag-iisip pa. Bagal naman yan. Hindi, yung para alam namin, para Sino? Saging, amin, ano. Biko tsaka Ay, sakay. sa kapatid ko naman. Hindi ako ng pambilin pa, photo na lang sa kanya. Sponsor ko na lang. Kasi nabihan ko yung nakaraan. Sa kapatid ko, magbibigay yan. Puto. Ako na lang ko, papadala na lang ako dito yun. Ayun. Tama, may puto. May di. O yun, kasi mas maganda yung alam natin para... Ikaw daw, ano sa'yo? natin yung dila. Kahit Diyos o ano man. Hindi mo dinala Tubig. natin yung... Wala pa kami tubig. Tika mo na. Yung sabi mo lang problema, Wala hindi ka ko lang na problema. alam. Tubig Wala. na naman yan. Natin, 100 pataas. Hindi, partner ba? Oh, hindi. Iba sa kanya ba ako? Oo. Iba kay Bali Tony. Yung tisge pa, yung tisge. Sabi, Ang ganito na lang, halagang... may asawa. Halagang 150 pataas. Oo. Oo. Eh mamaya, katulad dati, siya ang naiiwan. Yung nagbabalik. Hindi. Sa tao Nakarami na natanggap. Nangyayari na lagi yan. Bakit? Na lagi na ay babalik sa amin. Ay, bakit? Hindi kasi na... O sige, ano na yan? Kulang kasi yung isang tao. Para magka-partner. O partner na. Partner. Partner na rin si... Kasi pag hindi nagka-partner, lagi na babalik sa amin. Teka. Lagi na nagpasok, babalik sa amin. Regalo. Dahil kailangan mauna mabunot, mauna ka mabunot. Hindi na, huli nga siya nabunot eh. Si Paunahin mo na, Steph. Paunahin mo na kayo sa bunot para... Oo. Okay, ganito naman. Pag nabuo- Walang problema. Kasi, pag namutong ti pangalan mo, dahil galing sa iyo, bigyan mo lang sa akin. Paano lang natin ha, kasi... Para hindi ka magreklamo. Di ba? Hindi, pinakahuli na kasi wala na. Kaya kaya ayaw mo nga eh, babalik ka sa iyo. Di ba yung sa akin? Kaya kay Pasto. Pangalan niya, nabalik. Halalam kasi natin kasi magmamaya. Galing ng pansit Kasi nagramos yung pangalan Kaya yung yung number eh. iba-iba't pagkain, di ba? Kaya po, tatawagin po natin ang ating MC na si Sister. Ay, MC. Sister. Tayo ito ngayon. Tayo ay aawit sa walang awit sa Panginoon. Okay, ko na lang. At mga 2 weeks pa eh, 2 weeks pa.
Salamat Panginoon sa tagumpay na pinagkalugod sa amin sa araw dito, O Diyos. Na kami ay dinala mo sa lugar nito, God, upang purihin ka, sambahin ka, kapilahin ka, Panginoon. Lord, kung paano mo kami dinala sa lugar nito, na punong-puno ng kagalakan, kapayapaan, at patuloy na kagalakan na purihin ka, O Diyos. Ay ganyan, O Diyos, uwi kami sa kanyang tirahan, Panginoon, ng punong-puno ng pagpapala. Punong-puno, Panginoon, ng kagalakan ng aming mga puso, Panginoon, na wala iba kaming pinapupurihan, kundi ka lamang, O Diyos. Uwi kami, Panginoon, na mayroon dala-dala, Panginoon, na blessing na nagmumula sa iyo, Panginoon. Lord, kung paano mo kami iningatan sa aming pagtungo sa lugar nito, God, ganoon din sa aming pag-uwi. Na libo-libo ang anghel ay siyang gagabay sa amin hanggang sa kami nakarating sa aming mga pagtutunguhan, Panginoon. Sa aming pansamantalang tirahan, O God. Kaya salamat sa mga pagpapala nito. Hallelujah, Lord. Alis ang masa sa amin, sa mga Espiritu, God, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus, sumatin ang lahat ng mga pagpapala ng Diyos. Amen. Amen. Baka may naman mapatid sa Panginoon. Ako'y natutuwa, nandito ka ngayon. Ako'y nasasabi na makasama ka. Miss kita, papatid sa Panginoon. Ay ligaya, sa araw na ito tayo magkasama. Kay ligaya, nasa araw na ito tayo magkasama. Kay ligaya, nasa araw na ito tayo magkasama. Kay ligaya natin ay God bless you. Paul. Sabihin. Ito, siya to, si ano? Ha? Ay, sabihin siya, Pastor. Marami ba sa'yo? Ay, sabihin. Tayo lang, ano oh, sige. Ang merienda mo, di ba nagdadawa ka? Ang merienda mo bukas. Thank you. Pamilya tayo bukas. Para sa iyo. Uy, congrats. Chinilas. Maraming sapatos. Chinilas Kahit sa sa loob kanya. ng isang taon, 10 piraso kaya. Chinilas sa kanya. Ay, hindi yung chinilas sa parang ganyan. Ah. Yes, sa'yo, Pastor. Sige. Brother, chinilas nibigay ko sa'yo. Chinilas. Aspresi. Bigyan mo pa siya ng sapatos. Kailangan dalawang sapatos. Magpipiin na yan. Pag nagkaroon siyang pera, so nasa iyo siya nakalugtong yan. Anong sasabihin, bro? Tayo bang tayo, sino po sa tayo ng dalawa? Kasama sila? Oh, sige, sabihin mo. Anong plano mo? Ang plano mo? Sabihin mo muna, sabihin mo muna kung ginagawa pa sila. Ha? Oh, sige. Nakikinig ba kayo? Oo, magkikinig yan. Oh, sige, baka nanginginig. Ano yun? Ay, Bigas? Nagluluto siya. Oo. Anong gagawin sa bigas? Kilo. Tapos, Tapos bigyan tayo ng ticket. tapos, Sa ano, sa... Hindi. Kasi ang ano, may ano yan, may papalan, ayusin ang ano yan.
Kung sino yung naka-search, hindi talaan sa pangalan. Hindi. Ito, madam. Yung sinasabi mo, ano na tayo? Madam po. Hindi sila at doon, babypass natin. Bali, dadagdagan nga natin mga bibili. Yung mga hindi maatin na dito maatin, hindi mawala yun. Oo, hindi na mawala yun. Alam naman sila mawala. Oo. Kaya mangyari dyan, madadagdagan tayo. Dapat mag-umpisa tayo January. Hindi, sa linggo na. Para pag suspat natin marami tayo. Hindi sa Christian Party lang naman tayo marami. Mahirap naman. Ito, pinitingan pa natin yan. Oh, pag-meeting muna natin. Hindi, mag-aambi ako kayo. Lahat kami sa bigas eh. Ilang ban ba? Ganun ka man lang. Dalawa ba? Lupit, no? Ano yan? Nangyayari yun. Hindi ako sa ipaso ng sandal ko. Sandal ko is para Webes. Kasi yung isang kapal kasi, ano lang yan, 2,000. Tayo lang. 2,827. Ang isang sa Pero di ko pa ma... Depende na sa klase. Bro, di ko pa maintindihan bro. Meron, 2,400. Pero kasi ano, hindi ko pa hawak ang pera eh. pangmasa ng May 2,400. kasi ang isda sa panahon. Ano yan, linggo-linggo ba o once a month? Dalawang beses. Sa panahon ng isda, diba sa pain? Saan ba? Bukod sa panahon ng sa pain, diba? Kasi pag hindi tayo gumawa ng ganun, hindi tayo gagamit. Kasi pagka nandito na sila sa loob, eh, mabubuksan sila. Sa bandang huli, hindi nabigas yung pagkanda nila nito. Hindi yung, ano yung sinasabi mo? Kasi yung sa ibang church Sa banghin. yung nagbibigay sila ng blessing na ganyan. Diba? May sponsor sila. sa kanila yung dalawang kilo. Kasi niya, Yan mo naman. kaya din natin gawin. Hindi naman natin na Tama si... Kaya small lang. pangalan. Kahit si Grupay ka man nagmamadali na. Kasi Kailangan nakita niya yung ano, may business eh. Nakita niya, di ba? eh sa ano, sa NSC kasi yan, kung ano pipiliin ko. 6,000. Dinilipat ka, relocation ka. Hindi, kapalin na ako. Kapayag siya. Yung bahay, pera kailangan ko. Para makapiyak. Sa bahay na siya ito, bahay na Saan rin ka ito. pa nagtitira pag hindi? Hindi, yung usapin lang yun. Oo. Usapin na makapera ko. Sa NSC. Itong lunis, lalakarin ko. Bukas. 6,000 yun. Yung bahay ko nakasanda, 20. Malinis ko rin ka sa amin. Kaya magpipin ako sa Baita Plus. Gawa ko yan. Kasi option ko, tinda. Hindi kaya eh. Latak lang eh. Nakita na niya, di ba? Nakita niya. Yan sinasabi ko sis. Sis, yung sinasabi mo naman na busy ka. Pero ang busy mo, tingnan mo lang. Tingnan mo lang. Huwag mong gawin. Tingnan mo lang. Hindi, yung binigay sa akin ng Panginoon, may trabaho na. Kailangan ko siya. Oo. Pero, Sapat na sa akin kasi hanggang doon na lang siguro. Basta ang importante Hindi. Kaya, mag-ingat. aralin ibig sabihin. Hindi mo talaga Kasi hindi naintindihan. hindi ako pa yung business kasi may anak ako tsaka Kasi kailangan niya. naalalayan ko yun. Kasi hindi mo talaga naintindihan. Hindi mo naintindihan. Ikaw mag-book Ganito, bibigyan kita ng tip. pero nauna ka pa rin. Ayaw mong gawin yung business. Ayaw mo, di Wala ba? kasi akong paano makakita. Kaya nga makinig ka muna. Ayaw mong, hindi mo gagawa, hindi mo magawa. Pero yung ano, Makinig ka sige muna. Makinig ka makinig. Di ba kung pinunta ko wala mga gamit. Ikaw na nagsasabi, hindi mo makukuha to pag hindi ka muna makinig. Hindi alam ko na kasi yung dati. Hindi mo nga naintindihan. Hindi kasi ganito yan. Nag-business kasi ako dati kumuha ko mga ano sa Malabon. Hindi mo nga naintindihan. Ang problema, pag wala silang ganun. Makinig ka muna, ito lang. Bibigyan ko sa'yo. Sige, makinig ka lang. Di ba ayaw mo? Makinig ka lang kung sasagot ha. Di ba ayaw mag-business? Pakikita so ayaw mo. Ngayon may kapatid kang gusto mag-business. Bigyan mo siya ng Wala negosyo. nga rin ang kapatid ko, may business yan. Ganito hindi mo nga naintindihan. Halimbawa, ako walang pera. Hindi kasi Ako walang ganito pera. yan. Ang mga kapatid ko hindi pwede, bakit? Yung isa may trabaho sa bangko. Yung isa, engineer ang asawa. Naggagawa ng Ah, hindi wala mo naintindihan talaga. Oo nga, alam ko na yan, ma. Hindi mo nga naintindihan. Makinig ka kasi muna. Hindi na kapatid, is pastor na lang. May pera ka. Hindi nga, hindi mo nga naintindihan. Ganito nga, may pera ka, wala. May pera O sa yun, pera. pahiramin mo kapatid mo gusto mag-dealer, tapos ang pera, ibabalik sa'yo. Di tapos na, yun ang ibig sabihin Kaya ko. papatindihan na. Uy, sus, di mo naintindihan. Huwag ka magtinda.
Pero pakikita muna sa'yo. Bilang kapatiran tayo, may pakikita sa'yo. Huwag ka magtinda. Sinabi ko, huwag ka magtinda kasi ayaw mo. Huwag ka magtinda. Ibig sabihin, kung may pera ka, ibigay mo sa ano, kasi gusto magdilo ka lang pera. Ibig sabihin, nakatulong mo sa kanya. Doon ang pinapaunawa ko sa'yo. Hindi yung kapatid mo. Kasi tumalon ako. Kapatid na lang. Kasi pag sinang kapatid, ba't kapatid? May kapatid mo. Bakit sa kanya? May kapatid naman ako. Nakuha mo? Ganun po yung pagpapalago. Ayaw mo. May pera ka. Anong gawin mo? Di ba sinabi ko kanina? Sa Ecclesiastes, ano yun? Ang pera, pag kinakalawang, ibig sabihin, kinakalawang, huwag naman kakalawangin. Ibig sabihin, huwag mong iimpok. Ibahagi mo. Pastor, gusto mag-business mo. O, palakihin lang yung church doon. May pera ka dyan. O, bigyan mo pang merienda. Lala mo yun. O, yun naman pala. O, ganun yun sa negosyo. O, nakuha mo na. O, sabi mo, di mo nagagawa. Nagagawa, hindi. O, yun naman pala. So, ayun yun. So, naman meron naman kapatiran dito para lang. Sister, di ba tutulungin tayo? Sis, ano mo gusto mo? Ako may pera ko rito. Hindi lang naman siya natutulungan ko eh. Ayun na nga, lahat na nga yan, nandun na nga, kumpleto na yan. Sis, kumpleto na yan. Kumpleto na po yung lahat yan, Kailog. Kumpleto na yan. May nag-utang sa akin 1,000. Hindi ko na, hindi. Tinakuha mo na, hindi sabihin ko. Bahala na sila kung sa akin. Hindi importante. Nakatulong ako. Oo, yan na nga yun eh. O, di ba? Nakuha mo na. Ayun ang ibig sabihin. Kasi, pag sa business kasi, Huwag mo nang gagawin kasi ayaw mo yun eh. May tao talaga na ayaw ng linya. Oo. Tsaka At sa may boses ko, trabaho no? na kasi ako eh. Kahit ko sabihin mo ako, pag-graduate mo ako dyan, mag-graduate, kahit alam ko, ay ayaw ko eh. Ganun mo, ay ayaw ko. Paras tayo. Pero pag ginusto ko, kahit hindi mo ako turuan, kasi gusto ko, magdadrama. Oo, ganun yun. Bakit kita pagpipil, ayaw mo? Ganun yung Yusuf. Kahit anong gawin mo, ayaw mo nga eh. Ano yung pambilitan, di ba? Ang ibig sabihin, kung may sobra kang pera, ibahagi mo sa Kasi, kapatid mo, gusto nagawa niya yung mag-business, church natin. makikita mo yung ang binigay mo, tutubo. Ibig sabihin, ang ginawa mo, galing sa Panginoon, kasi nandito na nga tayo eh.